una po, ang ratio po ng ano natin, ng gasolina is 20 ml para po sa 1 liter. So ngayon, ang gagamitin niyo pong gasolina is dapat unleaded gasoline. Unleaded lang po, no? So 20 ml, ito po yung pinakang ano nyo na rin, measuring cup, itong takip. So ito po, no? 20 ml, ayan po yung buhit, 20 ml. So i-cup nyo lang po yung ganon. Then doon sa ano, sa may guhit din sa loob kung sakaling hindi na maninag, no? Kasi hard plastic. Ayan din doon. Then, pwede rin naman itong takip na to, isang buong takip na ito is 20 ml din po, isang puno. Pwede po siyang measuring Opo, cup. kung sakali. Dito. Huwag po kayong maglalagay ng purong gasolina dito, then tapansyahin nyo lang kung ano. Dahil unang-una, ang laman po ng capacity ng tanke is 1 liter mahigit. Hindi eksaktong 1 liter. So, kailangan natin, mayroon kayong premix o canister. Para sa ganun, unleaded gasoline plus 20 ml, Limix po. mimix nyo po yun, ang tawag na doon is premix. Then, pagka nahalo na po natin, ano, kailangan po, makonsume nyo yung nahalo na natin gasolina sa loob ng 2 buwan, maximum na yun. Pero since 1 litro lang naman ito, posible namang tatagal ng 2 buwan. No? So, in case lang po. Okay? So, ganun po yung mixing, no? Then, dito naman po, sa kabila, is yung ating chain oil. Dito. Ito po yung chain oil, na ginagamit natin. Pwede po kayong gumamit ng motor oil, kahit na anong klaseng motor oil. Huwag lang po used oil. Minsan kasi sa probinsya, Used oil na. used oil ginagamit nila. Kasi okay lang, kahit na ano. Ang disadvantage lang po noon na motor oil is mas madali lang pong mapurol yung kadena nyo. Oo, so yun po yung mga consequences na mangyayari pagka hindi kayo gumamit ng steel chain oil. Tutti oil din po, ganun din po. So dapat ito lang din po, steel ang gamitin nyo. Kasi po yung tutti oil na nabibili natin sa gasoline station, hindi po pwede yun. Kasi iba po yung mineral na ginagamit ng tutti oil ng steel kumpara doon sa mineral na ginagamit sa motorsiklo. Unang-una yung sa motorsiklo, meron siyang, di ba, may sarili ng langis. Ito is wala talaga. Kaya doon pa lang, anuhin nyo na hindi po pwede po yun. Okay? Yung iba kasi, ginagawa yun, dinodoble nila. Pwede yun, halimbawa, nasa bundok kayo, wala kayong tutti oil na steel, pansamantala lang, para lang habang tumatakbo yung bumibili, okay lang. Pero hanggat maaari, hindi namin ina-advise yun. Hanggat maaari, meron kayong extra tutti oil na steel. Okay? So, hindi ko na po lalagyan, kasi kakalasin nyo, ano rin naman, paanda rin lang natin. So, ito po, balik ko na. May mga imitation kasi nito. Meron lang. Hindi siya naka-engrave. Yung Ito hindi naka-engrave. Ito, Wala yung iba ginagamit ko. mahal. ito hindi naka-engrave. Hindi, mahal po to. Oho, hindi po pwede. Yung iba, ito gagamitin, siguro naubusan lang. Panghalo lang po sa gasto. Sa 1 liter na gasolina, 20 ml. 20 ml. Okay. Yun lang yun. Unleaded po, di ba? Unleaded po dapat. Tapos dito sir, sa langis, sa isang ganito, isang buo din. Hindi, lagay nyo lang po ng lagayan. Oho, halimbawa, nag-fuel kayo. Check nyo kung Kung may laman. may laman pa. Kung tingin nyo okay pa naman, makadalawang refill kayo, doon pa lang bababa, di dagdagan nyo na. Okay lang din po puno, laging puno, okay lang. O kalahati, okay lang. As long as huwag kayong mauubusan. Madidrain po siya. Bakit? Kasi po, itong chain oil, ang use lang po na ito is mag-lubricate dito sa inyong kadena. Kadena. Oo. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung gagamit kayo ng ordinary oil, ang risk nyo is itong guide bar at saka yung sauchin nyo is magaling pumurol. Ngayon, siyempre, pagka yung nag-iinit yan, mahirapan din ang makina. So, may factor pa rin po yun sa makina. So, importante po yun. Kaya, unleaded gasoline, green lang siya. Once na hinaluan natin, magiging pula na po yan. So, dapat aware sila yung gagamit. Ganon. So, yung 4-stroke na motor, nilagay din ng tuti. Okay. Oo. Pero, tingnan nyo naman, may langis pa yun, di ba? Oo. Kaya okay lang yun. Yung sa gasoline station.
Ito. Kaya po, ignorante dito pa po, kasi ako nanonood mapapansin ako nyo, niyan, ito balik yung ako eh. ating gas. Nagtatabas na ako pang kahoy. Fuel plus oil. So, meaning dapat naka-premix like ito. So, kaya ganun po yung pictogram niya. Then sa kabila naman, chain oil po, mapapasin nyo po dito. So, wag po magkakamali. Yes pa daw. Kaya maraming anim yun. Tambang punto. Hindi ka tulad sa motor, pag nyo, may kick muna, di ba? Aha. So, ngayon, dito na tayo, no? Ito na po yung pinakang makina natin. Ito po yung pinakang master control switch natin. Ito yung on and off switch. Okay? Then, ito naman po yung throttle interlock. Ito naman ang throttle trigger. Hindi mo siya mapipindot kung hindi ka ano sa safety features niya na interlock. Palaging sabay. Dapat lagi ka nakahawak dito, then tsaka ka ano. Trigger. Kasi kung hindi yan. Nagsisafety lock ba yan, sir? Po, Pag napindot mo yung taas, nagsisafety lock ba? hindi. Ay, hindi. Pag nabitawan mo taas, Pag binitawan mo siya, patay yan. Ah, safety lock. Oo. So, yan yung safety niya. And, pwede mo rin siyang ilang. Ito. So, once na nakano ka dyan, then ito. Ikaw. May chain oil sila? May chain oil sila? Ito na. Dito, walang ano to ah. Yung buhay ng filter, sir, ilang ano yan? May months? Opo, as long as ano yan, pwede nyo na pang, alam ba, napuno na ng ano yan, ng kusot, Oo. kahit once a week po, taktak nyo, Tak-tak. or kung meron kayong compressed air, magkahan nyo pabaliktad kasi yan ang higop eh. So, para palayo. Or, kung may paintbrush, air filter, air cleaner. Ang decompression valve po is para po medyo magaan hatakin ang ating Dynamo. kasi pagka hindi mo pinresto, nakaano yan, walang hangin. Okay lang yan kung malakas-lakas ang ano mo, Sabay. kamay mo. Pero mas maganda, pindutin mo yan para dali mong mahatak. Pero pag hatak niya yan, bibitawan mo rin kagad. Pag nahatak na. Pag nahatak ka. So, ito naman yung choke knob. Ay, Para chok. saan po yan? Choke knob po. So, gagamitin po niya to pagka malamig pa ang makina. Pagka malamig pa, halimbawa, gaya po nito, di ba? Fresh from the box. O sabihin na natin, kinabukasan na ulit. Tapos di tayo ngayon maghapon, kinabukasan, umaga na ulit. Halimbawa lang. So, kailangan i-choke mo. Ang purpose talaga niyan is, para sa ganon, makit na yung gasolina, nag-firing na. Kasi, ang two-stroke engine is may tatlong principle na kailangan mo. Kailangan mo ng air, fuel, then yung fire. Yung fire is nanggagaling dito sa ating dinamo, papunta sa spark plug para mag-supply ng kuryente. So, may kuryente ka, good. Ngayon, fuel, dapat ang fuel mo is naka-premix ka, may gasolina, may crude oil. So, yun yung pangalawa. Pangatlo is yung air, hangin, ambient natin sa tabas. So, once na chinok ko to sa karburador, ibig sabihin, walang hangin na pumapasok sa kanya. Dahil nakasarado, naka-choke. So, ang gagawin is gasolina lang ang aakyat. So, once na umakyat ang gasolina, meron siyang existing pa na hangin sa loob. Di ba? So, yun, kaya siya magpa-firing. Gaganon lang siya. Once na umubo o pumiring o nagredondo, hanggang doon lang yon. Kasi nga, nakasarado, walang hangin. Kasi yung tatlong element na yon, nawala yung isa, hindi mo na mapapandar. Kaya, pagka nag-firing na, ibabalik mo na Balik siya. na. Oo. Para may pumapasok na hangin. Okay? So, ganun ang gagawin ngayon natin. So, ngayon, dahil sa press from the box, ikakrank ko muna na ikakrank para kahit pa paano may pumasok na gasolina sa fuel line natin at saka sa carburetor, no? So, para mahatak ko ng maigi, ganun. Tapakan nyo dito, tapakan ko po dito, tapos kaliwa.
Normally, ang gumagamit ng chainsaw dapat hindi kaliwete. Kanan. Dapat kanan. Kasi hindi siya nakadesign pang kaliwete. Halimbawa, kaliwete ka, eh hindi ka mag-chainsaw, patay ka, delikado. Kasi yung talim, nakatapat na sa'yo. Oo. Diba? Hati ka agad katawan mo in case na magkaroon aksidente. Kaya kung kaliwete ka, practice mo yung ano mo sa kaliwa. Ano ko po, no? Chok. Kakrap ko muna para baka naka-choke na siya. Oh. Naka-choke. Then ito, i-on ko muna syempre. Ito yung on. Switch. Tapos, ilalak ko po itong throttle trigger natin. Yung Pag ganon. Oo. Pero sabi ko nga, i-off ko lang muna kasi gusto ko akitin ko muna yung gasolina kasi walang ano kundi mananakit yung braso ko kahahatak nito para magaan. So ngayon, pagkahatak mo ganon, pag nahatak mo ganon, bitawan mo rin. Okay. Ganito. Ganon. Ngayon, ano ko na, no? On ko na. Engage ko. Pagka nag-firing, sasarado mo to. Yung firing is ganito, ibalik mo na po to. Kasi, pagka iniwan mong ganun lang yan, Hindi siya andar. hindi andar, puro gasolina ang papasok, ang mangyayari, malulunod. Hindi mo na siya mapapandar. Kasi walang hangin na. Correct. So, try natin. Dahil sa umandar na, on mo na lang yan. Tapos pwede ka nang mag- Try mo, sir. In case lang po, no, nalunod. Kasi nakalimutan. Kaya siguro alam na naman. Pero kung in case lang naman, Sige po. ang gagawin po is, tanggalin po nila to, yung spark plug, kasi puno na ng ano eh, Yung gasolina. ng gasolina yung combustion chamber mo. So, i-off mo to, tanggalin yung gasolina, itanggal yung spark plug. Pati ng spark plug, kung sobrang dami ng gasolina sa loob, itiwarik lang kung ganun. Para bumawas. Para ibugan niya palabas yung gasolina. Hilahin. Hilahin. Nagaano lang po yan dahil naka-open. Hanggang sa wala nang lumabas na gasolina. Ayun, pagka wala na, kasi hindi niya natin mapapanda rin pag, dahil sa binabasa niya lang yung Yung spark plug. spark plug. So hindi siya makakapag-produce ng ng apoy. Ngayon, di napatuyo niyo na. Bago yung kabit, i-cut nyo, takpan nyo yung butas, ramdaman nila kung medyo mainit na yung binubuga. At wala nang gasolina. Pagka ganon, balik nila, huwag na nilang i-choke. Hatak na lang. Hatak na Apo. diretso na. Ganun po na. Okay. Naman po is yung pump to para sa oil dito sa chain oil. Ipapag lang po lalo na sa, kasi bago wala pang wala pang naman. Kung sakali, ipapag mo lang gano'n. Ang ilang buwan, sa susunod na buwan na ulit nyo gagamitin, tanggalin po yung gas, no? Katulad ng ginawa natin ngayon, tinanggal nyo yung gas, tapos, paandarin natin hanggang sa Malinis. mamatay. So, papaandarin ko po hanggang sa mamatay. Pero wag din ang bam bam bam, wag ganun, hayaan lang. Yan lang siya po. Dapat binigyan kayo ng extra na ito. Meron? Ang pabili na. Opo. Kasi yan ang kalimitan ng di ba? Major na napuputol. Napupurol po. Napupurol. Pwede ba ako dyan, kuya? Oo. So, ito po yung pinakang talim natin, no? So,
So ito yung talagang pumuputol. Dahil yung pinakang-talim. So, Pinaka-blade niya. Opo, pagkakabit po na ito is dapat away from dun sa operator. So, kapag ganon. Kasi ang ikot po niyan is kapag ganon. Kaya kailangan itong talim is nakaharap doon. Oo. Okay? Kaya ba yung talim eh? 1.4 yata. Hindi ko po masyari sa ginagawa. Sa kabila na lang po. 1.4? One plus. Yan maganda. Baka mamaya yung operator kasi is nagmamadali. Yung iba kasi ginagawa. Ito kasi is pinakang pinakang clearance. Dun sa kit nyo is nandun yan. Ito po. Ito ang ginagamitan ng flat file. Kasi once na ito, hinasa mo ng hinasa, mapupudpud din po yan. So darating yung time na mas mataas na itong guide na to Kesa dyan. Sa kesa sa talim. So once na ganun po ang mangyayari, hindi ka na makakaputol. Kasi nauna na to bago pa doon sa talim. Tepod-pod na siya. Opo. So kung minsan yung ibang operator, lalo na kung mabilis na gawa, yung pakyaw ba, pinupudpud nila yan. So malaki ang nakakain. Tapos pala, itong guide bar, halimbawa, isang linggo, ganito po yung itsura, no? Ganyan na, no? Pwede nyo po sa sunod na linggo, kabila naman. Bago natin ligpitan dito cover, i-tension po muna natin ito. Ito kung mapapansin nyo, nakalaylay yan. Nakalaylay. Oo. So, ikutin nyo ganon para sigurado na sa railings ng guide bar. Nakashoot. Aha. So, higpitan natin. Ito yung pinakang tensioner dito po banda. Ayan po. Yan, screw na yan. So, ayan, maluwag pa rin yan. Ano po? Ako po sa inyo. Kasi dapat pagkainan natin hindi ganun ka ano. Kasi luluwag ka po yan pag nag-init. Kasi naiingkot yung ganyan yan. Ngayon sa kanyang ikitan. Pang personal, ano lang. Oh, yung mga proyekto na matigas na mga balato. Yung malaki talaga to, yung nagkano ng puto na malalaki. Hindi na nilalagay sa lapag, ginaganon na lang, Gamay na kasi nila eh. Malalakas na bakat. Sarento yan. Kaya nila yan. So ayan po yung tension. Yan yung Yan yung tamang tension. Pag tension niya, dapat nakaano po, dito sa gitna hatak niyo, hindi po dito. Para maano niyo po yung Equal yung ano niya. Tsaka niyo hihigpitan. ganito ang kaano. Tsaka niyo po hihigpitan dito.